For today's video, ang topic natin is about kung paano natin ma-unlock or mababypass yung Windows 11 password admin security. So marami nagtatanong nito guys, no? Mapa Windows 11, mapa Windows 7, Windows 10, Windows XP, pwede rin. So pwede rin dito sa laptop. Kung mapapansin nyo, merong password yung laptop ng asawa nyo, ng misis nyo, yung anak nyo, kung nagdududa kayo sa kanya, kung ano yung ginagawa nila, lagi sila napupuyat, pwede nating malaman nang hindi nila alam na nabubuksan natin tong laptop na to. Okay? So, ganun din dito sa desktop, guys, no? So, disclaimer po, no? This is for educational purpose only. So, ituturo ko sa inyo kung paano gawin yon. Gamit natin yung USB Sergey Strelich. So, ito po is libre lang. Hindi ko po ito binibenta. And you can download the program. May mga tutorials din po tayo kung paano po ginagawa itong Windows PE Sergey Strelich bootable USB. Okay? And sa mga wala pang USB dyan, pwede po kayong bumili dyan sa affiliate link ko. No? Napakamura lang nito. Trusted brand, Transcend. Marami pong fake nito. Ingat po kayo ha. Legit po yung computer store na pinagbibilan natin nito guys. Okay? So, tara! Let's go! Okay, so pakita ko muna sa inyo guys no, na meron itong password. Admin123. Ayan. Diba? So, login tayo ha. And then, dito naman is admin123. Okay. So, nakalagin tayo parehas dito sa ating desktop and laptop. So, wait lang natin to. Uy! Puta. So, let's say for example, ganyan, no? Nanunood na pala ng kung ano-ano yung mga anak natin, yung mga asawa natin, di ba? Hindi natin alam kung ano yung ginagawa nila. Let's say for example lang naman, kahit nasabihin natin privacy yan, kung naapektuhan naman yung pag-aaral or napupuyat na talaga, hindi na nakakatulog yung mga anak natin, no? So, pwede natin naman itingnan din yun, i-monitor natin. So, gawin natin is restart lang muna tayo ng ating laptop. Lagyan na natin yung flash drive, no, pagka-restart. Okay. So, insert flash drive and then press F12 kapag you are using Dell laptop. So, makita nyo, itong USB natin na to guys is pwede to sa UEFI, pure UEFI and legacy. No? So, ito naka-pure UEFI to with GPT partition and ito naman is legacy. Kaya napakaganda ng flash drive na to. Kumbaga, is-supported to sa lahat, halos lahat na ng, ng system. No? So, ayan, boot natin sa USB. Alright. Press any key. So, wait lang. Ito namang kabila. Plug lang natin yung ating flash drive. And then, let's make a restart. Okay. And then, dito naman, I'm using Asus motherboard. F8 naman siya, no? Pindot-pindutin nyo lang yan, guys, hanggang sa lumabas yung USB bootable selection natin dito. So, makikita nyo, pure UEFI po yan. Okay, so enter natin. Ayan, so makikita nyo yung difference ng pure UEFI pag binut nyo. So, alam ko merong mga nagtatanong sa akin nito bakit hindi daw lumalabas yung menu. Makikita nyo, meron siyang DOS menu and main menu. Dito, ito lang yung lumalabas sa atin. Diba? Nakita nyo? So, ito is pure UEFI. Ganyan na ganyan yung lalabas, ha? So, select natin Windows 10 lang, 64-bit. And dito naman, Windows 10. Enter. So, dito sa desktop, guys, no, punta lang tayo sa Start. Okay. And then, Programs Windows PE. And then, punta tayo dito sa Resetting Passwords. So, marami naman tayong mga options dito just in case hindi nag-work yung isang program. Pwede natin subukan tong isa. And itong isa pa dito sa ilalim, itong PC Unlocker. So, dito lang tayo sa taas, Windows Login Unlocker. Okay? And then, dito is select lang natin kung ano yung Windows or yung account na merong password. So, let's say, for example, ito yung account na nakikita nyo, yung TechBimbo, kadalasan admin din, meron din yan, no? Meron kayo makikitang default na admin name. So, TechBimbo kasi yung pangalan ng PC. So, dito yung isa-select ko or pwede rin naman dito sa taas. So, dito na lang tayo sa mismong account niya, no? Tapos, gawin natin is, pwede tayong mag-backup pero huwag nyo nang gawin yan kasi mag-iiwan to ng files dun sa Drive C. Baka malaman pa nila na meron kang ginagawa sa laptop nila. So, wala na tayong gagalawin dyan. So, dito naman is, merong nakalagay na bypass. Pwede tayong mag-create ng new user.
And dito, pwede tayong mag-select kung gusto nyong totally wash out yung password, gusto nyong i-delete, or gusto nyong palitan yung password niya. So, pwede nyong gawin dito yan. So, dito gawin natin is bypass lang. Click lang natin tong bypass. And then, okay. And then, okay. So, once lang yan mababypass, guys. No? Once lang yan after ma-reboot. Tingnan natin. And dito din sa kabila, start, programs, resetting password, Windows login, unlocker. Oh, wait lang ha. Pakita ko muna sa inyo to. Kasi mabilis to eh. Ayan, wala tayong cut na gagawin dyan. Dire-diretso yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, select natin yung account ha. Tech Bimbo. Ayan, sign in. Huwag mo kayo papaya! Kita nyo? Walang password ha, hindi naganap. Diba? Astig. So, pag na-restart natin yan, so syempre makikita na natin yan kung ano laman ng computer niya, yung system niya. Diba? So, restart natin. Tingnan nyo, papasok ulit yung password niya. So, dito gawin natin is ano pangalan ng ano natin? Windows 10. Admin lang to. Alam ko admin lang tong ano na to, laptop na to. So, bypass lang. Ayan. Ganyan natin. Para malinaw. So, wait lang pala. Ito kasi ang bilis eh. Ayan na tuloy. O, wala tayong cut dito ha. So, ayan. Enter ko ha. Nakita nyo? O, diba? Hindi na siya papasok. Kasi, once lang yung bypass, gaya na sinabi ko sa inyo. Kasi kung i-reset natin yan, totally malalaman niya na nireset niya yung password ng desktop or laptop. So, pwede rin natin itong gamitin guys no, sa ating mga customer. O, yun na, meron tayong pwedeng paggamitan. So, pwede natin gamitin to sa mga client natin na nakalimutan yung password. Pwede natin siyang i-reset, pwede natin siyang i-bypass kung anong gusto natin. Pwede natin i-totally clear out yung password nila. Okay? So, ayan na, may password na siya ulit. So, balik tayo dito sa laptop. Bypass natin to. Okay. Okay. And then, restart na natin. Reboot. So, walang cut din yan, ha. Dire-diretso lang yan. Tanggalin ko na yung flash drive. Huwag muna. Huwag nyo pala kalimutan yung flash drive nyo. Tanggalin na. Okay, sign in. Enter lang natin yan. Diba? Nakita nyo. O, walang cut yan ha. Dire-diretso tayo. O, see? Okay. Right click, refresh. Open natin my computer. So, pwede nyo na makita kung anong nilalaman ng laptop or ng desktop. No? So, restart natin. Okay. So, pwede nyo nang tanggalin yung flash drive. Huwag nyo kalimutan tanggalin yung flash drive. Diyos ko, baka mamaya makalimutan nyo, mahuhuli kayo. So, once lang ulit yung bypass niyan. Kung gusto nyong i-check ulit, pwede nyong i-plug yung USB nyo para ma-bypass ulit siya. So, yan, nakita nyo, naghanap na siya ng password. So, enter natin, hindi nyo na magla-login. Ayos, di ba? So, again guys, no, disclaimer, hindi po ito pang-hack ha. Pang ano po ito, pang bypass ng or pang reset ng admin password ng ating mga desktop, ng ating mga laptop. So, kapag meron kayong mga customer, client, 'di ba, pwede natin 'tong gamitin. And hindi po natin 'to binebenta ha. Libre po ito. You can buy Transcend brand. Ito yung marirecommend ko. Nandiyan yung affiliate link natin. Okay? So, wala pong laman to ha. Meron naman ako mga tutorials diyan kung paano gawin to. Madali lang. Okay, so maraming salamat sa inyo. I hope na may natutunan kayo sa video na to. Salamat sa mga subscribers natin. Thank you so much. And sa lahat ng mga supporters natin dyan, ingat kayo and God bless you all.